Halos wala ng buhay si Jinho matapos walang awang gulpihin. At sa mismong sandaling iyon, natagpuan na sila ni Jinwoo na nagliliyab sa galit. Sa kabilang panig naman, paparating na rin si Thomas Andre. At kapag nagtagpo ang dalawang puwersang ito, may isang siguradong babagsak. Lumipat ang eksena sa nanay ni Jinwoo at kay Jin-ah. Napasabi ang nanay ni Jinwoo. Nagtataka ako kung kamusta na si Jinwoo. Habang nagpapahinga sila sa bahay at nanonood ng TV, habang si Beru ay nagbabantay sa mag-ina, napasabi si Beru, "Queen Mother, walang makakaligtas pag nalagay ang aking kamahalan sa matinding panganib." Habang nanonood sila ng balita, sinabi sa TV na, "Susunod na balita, the conference hosted by the Federal Bureau of Hunters," at biglang napasabi ang nanay ni Jinwoo, "Tingnan mo Jin-ah, nasa TV ang kuya mo." Napasabi si Jin-ah na, "Talaga?" Habang nanonood din si Beru, napasabi ito na, "My king, ang pakiramdam na ito, minsan ko na itong naramdaman noon. Ang hari ay nagngangalit." Nag-aalala nga si Beru sa kanyang nararamdaman para sa kanyang hari. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa mga hunters. Sinabi ni Park Byung-soo, "Marami ng aksidente sa mga dungeon itong mga nakaraan, kaya maging handa kayo. Siguraduhin natin walang masasaktan." At sumagot niya yung mga kasama nito na, "Opo sir." At napasabi si Yuntei na, "Boss, nakita kong gumalaw ang anino mo kanina." At sumagot si Park Byung-soo na, "Yuntei, ano ang sinabi ko sa iyo tungkol sa pag-inom bago ang ring?" At sumagot si Yuntei na, "Wala akong ininom kahit isang patak ngayon. Sumpaman! Nanginginig ang anino mo na parang buhay." At sinabi ni Park Byung-soo na, "Sige, tama na, magpahinga ka na lang muna ngayon." At sumagot si Yuntei na, "Seryoso ko, boss." At lumipat ang eksena kay Thomas Andre. Habang nasa loob siya ng sasakyan papunta sa lokasyon ni Wang Dong-soo, sinabi ni Thomas Andre na, "Itigil mo ang sasakyan." At sumagot yung driver, "Pasensya na po, ano yun?" At sinabi ulit ni Thomas Andre na, "Sinabi kong itigil mo ang sasakyan. Wisit, nagsimula na ba ito?" At bigla niyang sinipa ang pinto ng sasakyan at tumalon palabas. Sumigaw siya sa kanyang driver na, "Mauuna na ako, sundan mo ako sa lokasyon." At sumagot yung driver na, "Opo sir." At dito nga'y tumakbo na si Thomas Andre papunta sa lokasyon nila Wang Dong-soo dahil nararamdaman na niya na baka natagpuan na ito ni Jinwoo. Napasabi na lamang ang mga assistant ni Thomas Andre na, "Mukhang babahain na naman tayo ng mga damage claims bukas." At sumagot yung isa na, "Oo nga, sinabi mo pa. Sana sumakay na lang siya sa sasakyan." At lumipat ang eksena sa labanan ni Jinwoo at Wang Dong-soo. Dito makikita kung paano gulpihin ni Jinwoo si Wang Dong-soo. Kitang-kita ang diferensya ng kanilang lakas at ramdam na ramdam ang nag-aalap na galit ni Jinwoo. Matapos tumilapon nga ni Wang Dong-soo ay agad pinainom ni Jinwoo ng healing potion etong si Jinho. Ngunit sa kasamaang palad, sinabi ng system na healing potions cannot be used to recover health when your HP is below 10%. Nang lilisik ang mga mata ni Jinwoo at sinabi niya sa dalawang kasama ni Wang Dong-soo, "May healer ba sa inyo? Magalangin ninyo si Jinho." At sumagot yung isa na, "We don't speak Korean." At biglang sinabi ni Wang Dong-soo habang papunta sa kanila, "He's asking you guys to heal that kid." Ngayon lang ba tayo nagkita ng personal sa Jinwoo? At sinabi ni Jinwoo na, "Magtatanong ako ng isang beses pa. Pagalingin niyo siya." At sumagot ang isa na, "Kailangan mo munang kumbinsihin ang boss ko." Ngunit hindi pa nga siya tapos magsalita, dinakma na ni Jinwoo ang mukha niya at piniga. At saka inihampas ito sa poste na bakal. Dumikit ang mukha nito sa poste. Tapos sinabi ni Jinwoo sa isa pa na, "Healer ka rin ba?" At sumagot ito na, "Hey Mr. Wang, hindi mo sinabi na involved si Song Jinwoo dito." At nagtanong muli si Jinwoo, "Tinatanong ko kung marunong kang gumamit ng healing magic." At sumagot ito na, "Hindi ako." Ngunit agad din siyang inihampas si Jinwoo sa sahig at nadurog ang semento. Kitang-kita ang galit ni Jinwoo. Habang papalapit si Wang Dong-soo, sinabi nito na, "Alam ko na, ikaw ang pumatay sa kapatid kong si Wang Dong-soo, hindi ba?" At nagsalita si Jinho na, "Kuya, mag-iingat ka kay Wang Dong-soo. Si Wang Dong-soo ang nababatang kapatid niya."
At sinabi ni Jinwoo na, huwag ka nang magsalita. At nagsalita si Hwang Dong-soo na, sagutin mo ako, Song Jinwoo. Ikaw bang pumatay sa kapatid ko at sa grupo niya? Habang magkaharap ang dalawa at lumalabas ang kanilang mga puwersa, sa sobrang galit ni Jinwoo, sinagot niya ito na, tanungin mo na lang siya mismo pag nagkita na kayo. Nagalit si Hwang Dong-soo at agad na umatake. Ngunit mabilis siyang nailaga ni Jinwoo at sinabayan ng counter-attack sa tagiliran. Sumuka ng dugo itong si Hwang Dong-soo at tumilapon sa malayong lugar. Ngunit hindi pa doon natapos. Habang tumitilapon nga itong si Hwang Dong-soo, sumabay si Jinwoo at nasa tabi na niya agad ito. Nanlilisik ang mga mata nito at dinakma niya muli ang ulo ni Hwang Dong-soo at iniumpog sa sahig. Nayupi ang mga bakal. Paulit-ulit niya itong iniuumpog kasabay ng malalakas na tunog. At biglangan dumating si Thomas Andre at sinabi nito na, tama na yan! At sinabi ni Thomas Andre pa na, partikular kong sinabi sa kanya na huwag kang gambalain. Buhay pa ba si Hwang Dong-soo? At sumagot si Jinwoo na, sa ngayon. At sumagot si Thomas Andre na, oh, mukhang marunong ka namang makinig. Kung ganoon, mabilis natin itong mapag-uusapan. Pakawalan mo siya. Kapag ginawa mo yun, magpapanggap akong walang nangyari. At sumagot si Jinwoo na, at kung tumanggi ako, habang hawak-hawak niya ang ulo ni Hwang Dong-soo. At sumagot si Thomas Andre na, kung ganoon, hindi na ito pakiusap, kundi isang utos. Tinapon ni Jinwoo sa malayo si Hwang Dong-soo at sinabi na, ayos lang sa akin. At sa isip ni Hwang Dong-soo, napasabi siya na, oo, ito mismo ang gusto ko. Wala kang pagpipilian kundi makialam, Thomas. Bilisan mo at patayin mo si Song Jinwoo para sa akin. Pira-pirasahin mo siya, Thomas. At sinabi ni Thomas Andre kay Jinwoo na, hindi mo ba alam kung sino ako? At sumagot si Jinwoo na, hindi mahalaga kung sino ka. At sa isip ni Thomas Andre, napasabi siya na, alam niya kung sino ako, pero pinipili pa rin niyang labanan ako. At dito ipinakita ang istorya ni Thomas Andre. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilyang emigrante, napapaligiran ng mga kaaway at walang anumang pag-aari. Ngunit pinagkalooban siya ng mundo ng isang pambihirang regalo, isang napakalakas na puwersa, kapangyarihang durugin ang lahat ng kalaban. Sa sunod-sunod na laban, paulit-ulit niyang pinatutunayan ang kanyang likas na talento at nasaksihan kung paano nakaapekto ang kanyang lakas sa mga kumakalaban sa kanya. Lakas, otoridad, kayamanan, karahasan, ginamit niya ang iba't ibang anyo ng kapangyarihan sa mundong ito upang maghari na parang isang hari. At nang lumitaw ang isang panibagong uri ng kapangyarihan, sinunggaban niya ang pagkakataon upang maging isang tunay na hari. Dinurog niya ang lahat ng humarang sa kanyang landas at pinaluhod ang mga tumingin sa kanya ng mababa. Ang karahasan ang naging kanyang hustisya. Natutunan niya sa karahasan kung paano pakitunguhan ang mga taong tumatangging sumunod sa kanya. At biglang umatake si Thomas Andre kay Jinwoo, kasabay nang napasabi siya na, isisi mo sa sarili mong kapangmangan. At lumipat ang eksena. Maraming tao ang dumating. Ang mga assistant ni Thomas Andre ay nasa lokasyon na. Sinabi nila na, ito na ang lokasyon. Kasama ang iba't ibang hunters na miyembro ng kanilang guild, ang Scavenger Guild. Sumugod sila papunta sa kinaroroonan ni Thomas Andre at Jinwoo. Napasabi ang mga ito na, bilisan nyo! At agad silang tumakbo papunta roon. Ngunit may biglang bumulusok ng napakabilis sa kanilang gitna. At makikita nga si Thomas Andre na nakasalag. Napasigaw ang kanyang mga tauhan, Sir Thomas, ayos ka lang ba? At naging seryoso ang mukha ni Thomas Andre at naglakad lamang siya sa gitna ng kanyang mga tauhan. Napasabi ang isa sa kanila na, ano pang hinihintay nyo? Kumilos na kayo! At lumipat ang eksena kay Jinwoo. Sinabi niya kay Igris na, dalhin mo si Jinho sa pinakamalapit na ospital. Siguraduhin mong magagamot siya kahit anong mangyari. At dito nga'y tuluyan na silang umalis. Sakay-sakay sila ni Kaisel. Pagkatapos ay ipinakita ang grupo ni Thomas Andre. Sa likod niya ang mga hunter na kanyang mga tauhan. Handang-handa nang lumaban kay Jinwoo. Sa kabilang panig naman, si Jinwoo kasama ang kanyang Shadow Army. At dito, tuluyan nang magbabanggaan ang dalawa. Dalawang pinakamalalakas na hunter sa buong mundo.
At sinabi ni Thomas Andre na, ayan, ayos na yan. Ngayon nagiging interesante na. Kung mas mahina pa dyan, hindi na sana ako nag-aksaya ng oras pa. At sa isip niya, napasabi siya na, wala na akong pakialam kay Wang Dongsu. Isa lang ang paraan para may balik ang dangal ko. Papatayin ko ang hambog na ito. At sinabi ni Thomas Andre na, may oras ka pa kung aaminin mo ang pagkakamali mo. At susuko ka. Patatawarin kita. Ngunit ang isinagot ni Jinwoo, isang tahasang pambabastos, isang diretso at walang pakundangang gitnang daliri. Nagalit si Thomas Andre at sinabi nito na, ganito pala ang gusto mo ha? Inilabas niya ang kanyang puwersa. Napunit ang kanyang damit at sinabi nito na, pagsisisihan mo na pinalampas mo ang huling pagkakataon mo. Lalong lumaki ang kanyang katawan at nagbago siya sa mas pandigmang anyo. At sabay inutusan ni Jinwoo ang kanyang mga alagad. Sugod! Isang iglap, kumilos ang buong Shadow Army. Parang alon ng kadiliman na sumusugod. Walang pag-aalinlangan, diretso sa kalaban. Sinabi ni Thomas Andre na, parating na sila! At sa sandaling iyon, nagsagupaan ang dalawang pwersa. Sumugod ang magkabilang panig sa isa't isa. Walang umatras. Itaas ang mga kalasag. Sumigaw ang mga hunter. At agad na humarang ang mga tanker sa unahan. Itinaas ang depensa habang ang iba ay naghahanda ng susunod na galaw. Sa kabilang panig, hindi ordinaryong hukbo ang kanilang nakaharap. Ang Shadow Army, walang takot, hindi napapagod at hindi tumitigil. Sunod-sunod silang sumugod, parang alon na patuloy lang ang pagdating. Nagbanggaan ang mga puwersa, malalakas na impact ang maririnig sa bawat galaw. Bawat suntok, bawat bangga, ramdam ang bigat ng laban. Nanginginig ang lupa sa lakas ng sagupaan. At sa gitna ng kaguluhan, tuluyan nang nagsimula ang isang matinding labanan. Sumugod si Thomas Andre at para lamang papel sa kanyang mga shadow soldier si Jinwoo. Ngunit sa kabilang panig, naroon si Tos. Naghahanda ng matinding mahika. Nakita ito ni Thomas Andre at agad siyang lumundag. Nanlilisik ang mga mata at nakangiti habang inaatake si Tos. Sinabi ni Thomas Andre na, wala silang laban sa akin. Pagkatapos, bumagsak siya sa loob ng warehouse matapos niyang atakihin si Tos upang harapin si Song Jinwoo. Pagdating niya, nakita niya si Jinwoo na nakatayo lamang habang gamit ang Commander's Authority. Pinalilipad at ibinabato ang mga hunter na umaatake sa kanya. Mabilis na sumugod si Thomas Andre, ngunit hinarang siya ni Iron. Sinabi nito na, umalis ka sa daraanan ko, at binigwasan niya ito ng ganun lang kadali. Tinalo ni Thomas Andre si Iron. Ngunit nang tumingin siya kay Jinwoo, wala na roon si Jinwoo. Sa isip niya napasabi siya na, nasaan siya? At naroon na si Song Jinwoo sa kanyang tagiliran. Mabilis siyang inatake gamit ang kanyang dagger. Ngunit napakatibay ng balat ni Thomas Andre at hindi man lang ito nasugatan. Napangiti pa nga itong si Thomas Andre at agad na nag-counter attack. Isang malakas na suntok ang tumama kay Jinwoo. Nakangiti niyang sinabi na, ginagawa mo bang biro ang mga national level hunter? Kasabay nito, gumamit siya ng telekinesis at hinira si Jinwoo habang tumitilapon nito. Sinabi nito na, damhin mo ang agwat ng lakas natin at malugbok ka sa kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi nagpahuli si Jinwoo. Ginamit niya rin ang kanyang Commander's Authority at binalot ang katawan ni Thomas Andre at tila pilit binabagsak ito sa sahig. Sa isip ni Thomas Andre napasabi siya na, ano ito? Balak ba niyang ibagsak ako sa lupa? Parang nakapako ako sa lugar na ito. Hinahatak ko siya papunta sa akin pero pinipili pa rin niyang umatake. Ang kapal ng mukha niya. At doon umatake si Jinwoo sa mukha ni Thomas Andre. Sumuka ito ng dugo at tumilapon. At sa isip nga niya napasabi ito na, nasugatan ako. Habang tumitilapon, napigilan niya ang impact gamit ang kanyang mga paa. Ngunit agad na sumugod si Jinwoo at muling umatake. Sinabi ni Jinwoo na, ano nga ulit ang sinasabi mo? Damhin ko ang agwat ng lakas natin at malugmok sa kawalan ng pag-asa. Sunod-sunod na atake ang tinanggap ni Thomas Andre mula kay Jinwoo. Walang tigil siyang ginulpi nito. Pagkatapos, sinabi ni Thomas Andre na, ayos! Hindi na kita mamalitin. At ginamit nga niya ang kanyang kapangyarihan, ang reinforcement, at lumipat ang eksena.
Habang nagmamadali si Adam White papunta sa lokasyon nila Thomas Andre at Song Jin-woo, sinabi ng driver nito na, Mr. White, sa tingin ko oras na para ipaliwanag mo sa akin kung ano talagang nangyayari. At sumagot si Adam White na, walang oras para isa-isahin ang lahat. Ngunit sinabi ng driver na, ano ba talagang nangyayari? Hindi ka hunter kaya hindi mo nararamdaman, pero kung lalala pa ito, malalagay sa mga anip ang buhay nating lahat. At bumalik ang eksena kina Thomas Andre. Dito makikita na nag-transform na si Thomas Andre sa isang anyong balot ng matinding baluti. At napasabi si Jin-woo na may 4 na tao na humiram ng kapangyarihan ng mga rulers. Marahil kabilang sila sa 5 nakaligtas sa Kamish Ring. Ibig sabihin, maaaring silang 4 sa mga national level hunters. At isa na rito si Thomas Andre. Pagkatapos, mabilis na sumugod si Jin-woo kay Thomas Andre. Ngunit mabilis din nakapag-react itong si Thomas Andre at nag-counter-attack. Nagulat si Jin-woo sa bilis ng kilos si Thomas Andre. Umatake si Thomas Andre ng isang malakas na hampas. At sa napakalakas na atake na yon, nagulat si Jin-woo kahit na iwasan niya ito. Ngunit mabilis na gumamit ng kapangyarihan si Thomas Andre. Capture! Sumigaw ang mga hunter sa paligid. Lumayo kayo kay Sir Thomas! Umatras kayo! Habang ang mga shadow soldier ni Jin-woo ay napatulala. At ayun na nga, hinigop sila ng kapangyarihan ni Thomas Andre. Sa isip ni Jin-woo, napasabi siya na napakalakas ng pwersang ito. Para itong isang black hole. Maihigop na sana ako kung hindi lang dahil sa Commander's Authority. Halos nawasak ang buong warehouse sa lakas ng kapangyarihan ni Thomas Andre. Naging halos malinis ang buong paligid. At sinabi ni Thomas Andre na hindi na ako papalya sa pagkakataong ito. Habang si Jin-woo ay nasa taas nakamasid, pinakita ang mga sugatang hunter na kasamahan ni Thomas Andre. Sinabi nila na, ilabas ang mga sugatan! Lumayo kayo hanggat maaari kay Sir Thomas! At biglang lumundag si Thomas Andre pasugod kay Jin-woo. Ngunit inapakan lang ni Jin-woo ang ulo nito at sinipa palayo upang magkaroon ng distansya. At muli, ginamit ni Thomas Andre ang kanyang kapangyarihan. Capture! Agad namang gumanti si Jin-woo gamit ang kanyang Commander's Authority. Hinatak niya si Thomas Andre papalapit sa kanya para salubungin ng isang matinding atake. Sa isip ni Thomas Andre, napasabi siya na, hinahatak niya ako para mas mapabilis ang banggaan. Haharapin niya ako ng direkta? Ha, sige, tatanggapin ko yan. Reinforcement! Pinatibay pa niya lalo ang kanyang baluti at nagsalpukan ng kanilang mga suntok. Isang napakalakas sa banggaan. Ngunit sa lakas ng salpukan, nabasag ang baluti sa braso ni Thomas Andre. Nanlaki ang kanyang mga mata, habang si Jin-woo parang wala lang. Tumilapon si Thomas Andre pabalik sa loob ng warehouse at agad siyang sinundan ni Jin-woo. Sumugod muli si Jin-woo habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Mabilis naman bumangon si Thomas Andre at gumanti ng atake. Ngunit iniwasan lang iyon ni Jin-woo at kasabay ng pag-iwas, hinawakan ni Jin-woo sa ulo si Thomas Andre at isang matinding atake. Tinamaan nito sa ulo at sa kabilang panig, dumating na ang mga tauhan ng Hunters Bureau. Napasabi ang isa na, grabe, hindi ka panipaniwala ang tindi ng mana. Anong klaseng mga halimaw naglalaban dito? At sinabi niya kay Adam White na, magiging delikado rito kaya maghanda ka. At biglang may bumulusok malapit sa kanila na halos sumira ng tuluyan sa warehouse. At napasabi si Adam White na, anong nangyayari? Anong klaseng bagay yan o ano? At sumagot ang isa na, hindi, si Thomas Andre yun. Anong gagawin natin ngayon, Mr. White? At sumagot si Adam White na, kailangan natin silang pigilan. Nagulat ang kasama niya at napasabi ito na, tayo? Pipigilan sila? At sumagot si Adam White na, oo, dinudurog ni Song Jin-woo si Thomas Andre. Makikita nga si Thomas Andre, nakahandusay habang si Jin-woo ay nasa ibabaw nito at walang tigil sa pagsuntok sa kanyang muka. Nanlilisik ang mga mata ni Jin-woo at sa isip ni Thomas Andre napasabi siya na, paano ang isang mage type hunter ay may ganitong lakas at bilis? Ako ba ay matatalo? Hindi maaari. Hindi ako pwedeng matalo. At tinangka nga niyang dakmain si Jin-woo. Ngunit hinawi lang ito ni Jin-woo at ipinagpatuloy ang walang haba sa pagbugbog. Unti-unting nababasag ang baluti ni Thomas Andre at sa isip niya napasabi siya na, ang lakas ko ang siyang bumubuo sa kung sino ako.
at sumigaw siya habang pilit na bumabangon. Ako ang dakilang Thomas Andre! Sa tingin mo, sapat na to para talunin ako? Ngunit sunod-sunod pa rin ang atake na tinatanggap niya kay Jinwoo at napasabi nga si Jinwoo na, sinabi ko na sa'yo, hindi mahalaga kung sino ka. At walang awa siyang nagpatuloy sa pagdurog kay Thomas Andre. At mula sa malayo, sumigaw si Adam White. Mr. Song Jinwoo, tama na! Pakiusap, tumigil ka na! Hanggang sa tuluyan nang nabasag ang baluti ni Thomas Andre. Walang humpay na suntok, walang awa, at sa wakas napasabi si Thomas Andre na tapos na. At doon lamang tumigil si Jinwoo. Sinabi ni Thomas Andre na natalo ko. At doon unti-unting kumalma si Jinwoo. Napasabi si Adam White na hindi ako makapaniwala. Natalo niya ang dakilang Thomas Andre. Ilang hunter kaya sa buong mundo ang kayang gumawa ng ganito? O mas tama kaya na may iba pa bang kayang gumawa nito? Magwawala ang buong mundo kapag kumalat ang balitang ito. At sumigaw si Adam White na pagalingin niya agad siya. At sumagot ang isang healer na lahat ng buto niya ay bali at grabe ang pagdurugo. Hindi ko ito kaya mag-isa. Kailangan natin pagsamahin ang lakas natin. Nakayanan lang niya ito dahil isa siyang national level hunter. Kung iba ito, matagal na siyang patay. Marahil higit 10 beses na. At napasabi ang tauhan ng Hunter Bureau na sa tingin ko wala namang nasawi. Habang ang isa ay sumisigaw na yung mga binti ko. At napasabi si Adam White na siguro dapat na lang ako matukan na hindi mas malala ang nangyari. At biglang may sumigaw na Mr. White doon! Hindi na humihinga si Wang Dongsu. Tumigil na rin ang tibok ng kanyang puso. At wala na si Song Jinwoo. Matapos gulpihin at tuluyang durugin ni Jinwoo si Thomas Andre, ang kinikilalang pinakamalakas na hunter sa buong mundo. Isang bagay ang malinaw. Sasabog ang pangalan ni Song Jinwoo sa buong mundo. Ngayon mga lords, kayo naman ang tatanungin ko. Ano ang masasabi nyo sa laban ni Thomas Andre at Song Jinwoo? Dahil kung iisipin ninyo, kung ganito kalupit ang ipinakita ni Jinwoo ngayon, sigurado mas matitindi pa ang mga susunod. Ang mga monarchs, ang mga rulers, unti-unti na silang gumagalaw. At kapag dumating na ang tunay na digmaan, handa na ba si Jinwoo? At mas lalong importante, handa na ba kayo sa mangyayari mga lords? Abangan ang susunod ng episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento na malinaw sa Tagalog.